So eto mga sangkay, meron pong lumabas na balita ngayon tungkol po dito sa mga pari ng Katoliko na mayroon pong matinding impormasyon na kumakalat ngayon mga sangkay. Isa pong, pag-usapan po natin ito. So hello, what's up guys? This is me, Sangkay Janjan, and we're back guys sa ating YouTube channel. Sa ating vlog ngayon, at ayun nga po, pag-uusapan po natin itong medyo kontrobersyal na issue ng mga pari ngayon, mga sangkay. Lumabas po kasi ang isang balita tungkol po sa kanila. Nako, hindi nyo magugustuhan to. Well, anyway, before tayo magsimula, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, tayo ay 1.4 million subscribers na. Ilang tulog na lang, 1.5 million subscribers na naman po tayo. Road to 2 million subscribers po tayo. So kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe dito sa ating channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click nyo po yung bell, at i-click nyo po yung all. Okay? Napakadali lamang po niyan mga sangkay. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Shoutout nga pala sa lahat ng mga solid sangkay. Mag-comment po kayo sa ibaba ng hashtag solid sangkay. Ngayon, ito kasi ang balita. Medyo nakakatawa na nakakainis. Bakit ganito? Ayon po kasi dito sa report, tinatayang nasa 82 daw po na pari sa Pilipinas, may record umano ng panghahalay. Ayan po, oh. Bakit naman ganon? Ano yun, mga tigang? Hindi makapagatiis. Dapat, kung ganito na lang, hindi na nagpapari, di ba? Huwag na kayo magpari. Mag-ano na lang kayo. Mang-chicks na lang kayo ng mang-chicks dyan. Hindi yung tipong, pari nga kayo, tapos, hindi lahat, hindi lahat. Kasi marami namang pari sa Pilipinas. Pero may 82 daw po kasi. Ayon dito sa report. Ano to? Ang nag-post po nito ay Manila Bulletin. Isa po ata to sa mga, pinaka-website. Dito po lumalabas yung mga report. Tinatayang nasa 82 na mga priests sa Pilipinas, may record umano ng panghahalay. Tahasang inilathala ng watchdog na bishopaccountability.org. Oh, ano to? Galing din ba to sa kanila? Ang umano'y 82 na mga pari sa Pilipinas na may mga, pang-aabuso. Ayan po, mga sangkay, oh. Naku po. Mga ano pa to? Mga minor pa, oh. Ang bishopaccountability.org ay isang grupong nagtatala at nagmumonitor ng lahat ng kaso ng pang-aabuso ng mga pari sa iba't ibang panig ng mundo. So, sa buong mundo kaya, ilan? Pero hindi po to nakakatuwa. Sa totoo lang. Di ba? Kahit pastor man yan o sino ministro, dapat hindi po ito ginagawa. Lalong-lalo na't kayo ay nagdadala ng salita ng Diyos. Di ba? Dapat kayo nga yung huwaran. Kayo nga yung nagsasabi kung ano yung tama. Hindi yung... Tapos ang papalusot lang... Ano yung palusot nila dito? Yung palusot ng yung sinasabing na demonyo yung kamay ko, gumalaw. Ganun ba yun? Pambihira mga sangkay. Ito sa Pilipinas lang to Batay sa database na inilathala ng naturang grupo, hindi lamang limitado sa mga paring nakadestino sa Pilipinas ang nasabing 82 na pari na may kaugnayan sa mga panghahalay sa mga, mga ano pa to, kabataan, no? Ang ilan umano sa mga ito ay mga Pilipinong paring nakabase rin sa United States. At ilang mga pari naman mula sa US, Ireland, at Australia na nasa Pilipinas. Bakit sugad, mga sangkay? Ano ang nangyayari sa ating mundo? Bakit ganito? Ito binabasa lamang po natin ang balita mula po ito sa Manila Bulletin. Sad pa ng grupo, mas mapapadali umano ang pagtukoy sa mga paring nangaabuso kung makikipagtulungan umano ang mga
dioceses at mismong sistema ng hustisya ng bansa sa pagtukoy sa mga ganitong kaso. Ang naalala ko tuloy dito, sila Padre Damaso at saka si Padre Salve, di ba? Naku po, wag sanang hayaan ito ng otoridad na como pari, hindi na po pagbabayarin. So, siguro, kung may data ng ganito, ilabas, then ipasa po sa mga authorities po natin. Nang sa ganun, ma-filean po ng reklamo ng talagang, ewan ko, mga sangkay, kung itong case ba nila, doon lamang po sa simbahang katoliko, o ito po ay mismong nasa otoridad na. Diba? Grabe mga sangkay. May pambihira itong nangyayari. Dapat ka maging huwaran sila dyan Diba? Sabi nga, dapat kung ano yung pinangangaral, hindi lamang basta pangangaral, kundi pinamumuhay. Diba? Ay, naku po. Alam nyo, hindi lamang po mga pari, may mga pastor din pong ganito. No? May mga ibang ministro din pong ganito. So, I hope na maipaalala sa atin, kumbaga na wag naman po sana ganito. Kasi kayo po, naniniwala kayo na tinawag kayo ng Diyos. Pero kung may mga ganitong klaseng aktibidad, ang tanong dyan, sa Diyos pa ba ang ginagawa ninyo? Di ba? Bagamat may mga akusadong pari na raw ang nasibak mula sa kanilang serbisyo, may ilan daw sa mga ito ang palihim na nakababalik sa kanilang posisyon dahil umano sa tulong ng mga arsobispo. Oy, huwag ganon. Mga arsobispo, ano ba yan? Ano ba yan? Bakit ganon? Kinukonsintin nyo? Yung mga ganitong klaseng gawain? Huwag ganon. Ano ba itong mga arsobispo? Ito ba yung mga obispo ng Katoliko? Ang bihira mga sangkay. Ayan they feel entitled to return priests accused of very serious crimes to ministry without humbly accounting for why they feel the priest is no risk. Huwag ganon. Kung sino man, mga palakasan system na yan, akala po natin sa gobyerno lamang po nangyayari yan. Pati pala sa simbahan nila mga sangkay may ganito. Porkit malakas, okay na, di ba? May pambihira, wag ganun. Kahit sino pa yan, pastor o bishop or priest, mga pari, sana naman, yung mga namumuno, wag po idadaan sa palakasan. Alam nyo, kayo din po ang haharap niyan sa Panginoon pagdating po ng araw. Pagdating po ng white throne judgment, tatanungin kayo ng Diyos. Di ba? Sasabihin ng Panginoon na, tingnan nga kung nandyan sa aklat ng, nasa listahan ng aklat ng buhay itong taong to. Pagdating doon, wala. Sasabihin ng mga pare, teka lang, Lord, nagngangaral ako. Nagsasabi ako tungkol sa iyo mga salita, pero bakit wala doon ang pangalan ko? Di ba? It's biblical po yan, mga sangkay. Di ba? Sinabi pa nga po, Lord, Lord. Teka lang, Lord. Nangangaral ako ng iyong salita. Nagpapalayas ako ng mga demonyo. Di ba? Bukas umano ang bishopaccountability.org sa mga gustong humingi ng tulong na may kaugnayan sa pang-aabuso. Ayan na ha. Mayroon pong nag-offer ng tulong. Ayan Pilipinas ang ikatlo sa pinakamalaking katolikong bansa sa buong mundo. Sunod sa Brazil at Mexico. Ayan ha. Yung mga gustong humingi ng tulong, bukas po ang bishopaccountability.org. Yung mga tingin nyo na dadali kayo, ewan ko mga sangkay, bakit nagkakaroon po ng chance na makagawa ng ganitong klaseng kalokohan itong mga paring to. Siguro, natitigang na sila kasi, di ba nga po, bawal sila mag-asawa. Di ba? Siguro, na-demonyo yung kamay, gumalaw. Ganun po ata yun. Pero hindi po nakakatuwa na ganito. So sana, maasikaso po ito ng Katoliko. Mahirap yung ganitong klaseng issue. Naku po, masisira kayo dyan. Baka maglipatan sa ibang relihiyon yung mga miyembro nyo. Di ba?
Well, ano po ang inyong opinion? Mag-comment lamang po sa ibaba. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube, mga Sangkay. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.